Matapos kunin ni Chu Zuan ang kaluluwa ng matanda na kanyang nakalaban ay lumapit naman sa kanya si Liu Zhenxiong at sabay kanyang sinabihan si Chu Zuan na hindi raw niya inaasahan na siya ang mananalo sa kanilang laban. At naalala din niya ang kanyang dating cultivation noong nakaraan ay isa pa itong 9th level of Qi refinement stage. Pinaliwanag naman ni Chu Zuan kung paano siya nakaangat ng antas, ang kadahilanan daw nito ay nakakuha siya ng foundation pill galing kay Uyang Hao na kanyang napatay. At nang kanyang gamitin ng isang pill na kanyang nakuha sa tao na iyon ay aksidente na siya ay nag-breakthrough, hindi naman makapaniwala si Liu Zhenxiong dahil talaga raw ba na siya ay nag-breakthrough sa isa lang na pill na kanyang ginamit, ang ganitong bilis raw ng paglago ay hindi pa nagawa ng kahit sino. Sinabi pa ni Liu Zhenxiong sa ating bida na noong kanya raw nakaharap si Wen Sonshi kanina ay kanya siyang pinaratangan na siya raw ang pumatay sa kanyang mga junior apprentice, marahil ba na si Chu Zuan ang pumatay sa kanila? Hindi naman tinanggi ng ating bida na siya talaga ang pumatay sa mga tao na iyon. Nang nakumpirma ni Liu Zhenxiong na talagang si Chu Zuan ang pumatay sa mga junior apprentice ni Wen Sonshi ay napanganga na lang ito dahil ito raw ay masyadong kahanga-hanga. Dahil madali lang raw nakaangat ang ating bida sa foundation stage, at madali din niyang tinalo ang mga cultivator na matagal nang tumuntong sa ganoon na level, sa ganito raw na kapangyarihan ng ating bida ay maaari niya siyang ipakilala sa kanilang ancestor, natitiyak niya na tatanggapin siya ng ancestor bilang kanyang personal na disciple. Nagulat naman ang ating bida sa binanggit sa kanya ni Liu Zhenxiong at kanya itong tinanong na kung mayroon raw ba siyang nabalitaan patungkol sa kanilang Golden Core ancestor. Sinabi pa ni Liu Zhenxiong sa ating bida na tama, mayroon siyang nalalaman kung ano na ang balita sa kanilang Golden Ancestor. Ngunit hindi ito ang tamang lugar upang kanila itong pag-usapan, mas mabuti pa na sumunod ito sa kanya upang doon nila ito pag-usapan. Makalipas ang ilang sandali dumating na nga sila kung saan nagtatago ang iba pa nilang mga kasama. At masaya naman silang sinalubong nila Wei Hua at ni Shenlong maging ang ibang mga disciples ng Wuji sect. Samantalang ang ating bida naman sa likod ni Liu Zhenxiong ay seryoso lang silang tinitingnan na masaya na sumalubong sa kanila. Agad naman binati ni Wei Hua ang ating bida dahil maging siya raw ay nandito. Tinanong naman ni Shenlong ang ating bida na kung mayroon raw ba itong mga nakasalubong na mga disciples na nanggaling sa Xingang sect, samantalang ang isang hangal naman sa kanilang likod ay inis na inis kung bakit nandito raw si Chu Zuan. Pinaliwanag naman sa kanilang lahat ni Liu Zhenxiong kung ano na ang kasalukuyan na antas ng ating bida. Saad pa niya sa kanila na itong si Chu Zuan raw ay tumuntong na sa foundation stage. Malaki raw ang kanyang pasasalamat kay Chu Zuan dahil nagawa niyang mapatay si Sonshi na nanggaling sa Xingang sect ngayong araw. Nang dahil raw sa kanya kaya siya nakabalik dito ng buhay. Dinagdag pa niya sa kanila na hindi lang raw doon dahil nagawa din mapatay ni Chu Zuan ang ibang mga kalaban na humahabol sa kanila. Sa ganito kalaki na inambag ni Chu Zuan ay kanya siyang itaas bilang rank 1 sa kanilang sect, sambit pa niya na simula ngayon ang kanila nang itatawag kay Chu Zuan ay Uncle Chu. Masaya naman na tinawag ng mga disciples ang ating bida na Uncle Chu. Ngunit ang isang hangal naman ay halatang napilitan lang na kanyang tawagin si Chu Zuan na Uncle dahil hindi pa rin niya matanggap na magpasa hanggang ngayon nananatili pa ring buhay ang ating bida. Sa masamang asal ng hangal na si Xu Ming ay hindi naman ito nakatakas sa mga mata ng ating bida sabay kanyang binanggit ang pangalan ng hangal na si Xu Ming na mayroong galit na tono. Masyado naman natakot ang hangal na si Xu Ming dahil ramdam niya ang killing intent na pinapalabas ng ating bida, magdadahilan pa sana ito pero hindi ito natuloy dahil agad na ginamit ng ating bida ang kanyang blood steel wire upang atakihin ang hangal. Dahil doon kitang-kita na walang nagawa si Xu Ming sa biglaan na pag-atake ng ating bida at agad itong nawalan ng buhay. Masyado namang natakot ang ibang mga disciple nang kanilang nakita si Xu Ming sa kanilang harapan na ito ay nawalan na ng buhay dulot ng isa lang na atake sa kanya ni Chu Zuan. Napapaisip na lang sila kung bakit pinatay ng kanilang bagong uncle si Xu Ming. Sa kadahilanan na yun ay seryoso na tinanong ni Liu Zhenxiong ang ating bida na kung bakit raw niya yun ginawa. Hindi naman tumugon si Chu Zuan sa katanungan sa kanya bagkus kampante lang ito sa kanyang pagpatay sa hangal na si Xu Ming. Tuwang-tuwa naman si Shenlong sa nangyari kay Xu Ming dahil nararapat lang daw ang kanyang pagkamatay. Siya raw ang dahilan kung bakit nalagay ang kanilang mga buhay noong nakaraan dahil kanyang ibinunyag ang katauhan ng kanilang Uncle Chu sa mga kabilang sa Xingang sect. Sinabi din ni Wei Hua nga noong nalaman raw niya na buhay si Chu Zuan ay masyado itong nagalit kung bakit nakaligtas ang kanilang Uncle Chu. Nang nalaman ni Liu Zhenxiong ang katotohanan ay huminahon naman ito dahil kanya na raw naiintindihan ng lahat. Humihingi din siya ng patawad sa kanyang brother Chu sa kanilang dinanas na hirap noong nakaraan.
Sumagot naman si Chuzuan sa kanya na hindi na raw niya kinakailangan na humingi ng patawad sa kanya. Nakangiti pa na sinabi ng ating bida na mula raw nang nagpakita si Shuming ng pagtraidor sa kanya ay kahintulad na raw yun sa pagtraidor sa kanilang lahat. Ang ganoon raw na gawain ay matatawag na kanyang pinagtaksilan ang kanilang sekta, kung kaya nararapat lang ang kaparusahan na kamatayan sa kanya. Simula ngayon ay kanyang ipapatupad ang patakaran ng kanilang pamilya sa ngalan ng kanilang sekta. Sana itong kanyang ginawa ngayon ay magsisilbi sa kanilang lahat bilang isang babala at huwag nilang sundan ang halimbawa ni Shuming. Hindi naman nakasalita ang mga disciples sa binanggit sa kanila ng ating bida at halata din sa mukha ni Wei Hua na siya ay nagulat sa babala sa kanila ng kanilang Uncle Chu, samantalang si Shenlong naman ay tuwang-tuwa sa ikinilos ng ating bida. Nakangiti pa ang ating bida na kanila silang sinabihan na hindi lang raw yun dahil mayroon din siyang magandang balita sa kanila at kanyang ipinalabas ang mga daan-daan na mga blood beads. Ang mga disciples na nakakita sa napakaraming mga blood beads ay kumikinang ang kanilang mga mata sa labis na tuwa dahil itong lahat raw ay ipamimigay sa kanila ng kanilang Uncle Chu. Sa isip-isip naman ng ating bida nga na extract at na-purify niya ang mga blood beads mula sa zombie na mundo. Maaring gagamitin raw niya ito upang manalo siya sa puso ng mga tao. Habang tuwang-tuwa na nagpapasalamat ang mga disciples sa ating bida ay sa kanila naman likod ay mayroong isang lalaki ang nakatingin sa kanila. Binanggit pa niya na ginamit raw ng ating bida ang kapwa-kabaitan at lakas at kanyang napagpasyahan ang matapang na pagpatay. Ang Wuji sect raw ay nakakuha ng isang talentado na tao. Samantalang si Chuzuan naman ay nagulat na kanyang tinanong ang lalaki na kung sino raw ito. Pinakilala naman Liu Zhenshong ang pagkakilanlan ng lalaki dahil ito raw ay ang head ng Wu family. Dinagdag pa niya na ang kanya raw buhay ay nanganganib upang makakuha ng mga impormasyon para sa kanilang ancestor at siya rin ay nagkaroon ng malaking sugat. Siya ay kasalukuyan na nagpapagaling dito. Nang nalaman ng ating bida ang malaking tulong ng pinuno ng Wu family sa kanila ay agad naman siyang nagpasalamat sa kanyang pagtulong sa kanilang sekta. Maging ang head ng Wu family ay nagbigay din ng pag-alang sa ating bida. Saad pa niya na huwag na raw banggitin ng ating bida ang kanyang nagawa, sa kanya naman isip-isip na itong ating bida raw ay isang pambihira, hindi niya siya dapat maging kanyang kalaban sa hinaharap. Tinanong naman ng ating bida ang head ng Wu family na kung mayroon raw ba itong balita patungkol sa kanilang ancestor. Ayon pa ng head ng Wu family na ang Golden Core ancestor raw ay senior brother ng master ni Liu Zhenshong, siya ay hinuli ng Shingan sect. Sa ngayon ay nakakulong siya sa kulungan ng Yanwu Village sa hilaga ng Yanwu Mountain. Nagtataka naman si Chuzuan dahil nakakulong daw pala ang kanilang ancestor. Ang Shingan sect raw ay talagang iniwan ng buhay ang isang mahalagang tao. Inis pa na sinabi ni Liu Zhenshong na talaga raw na isang hipokrito ang Shingan sect. At dapat din daw nilang malaman na ang mga yun ay nagpupunyagi ng isang sword shi at ang pinakamahusay na pamamaraan upang pagtibayin ito ay ang pakikipaglaban sa masamang espiritu. Nanggigigil pa na sinabi ng head ng Wu family sa ating bida na kaya ang pinuno ng Shingang sect ay gumamit ng espesyal na katawan ng isang ninuno upang patuloy na mag-extract ng dugo upang pakainin ang mga masasamang espiritu. Ginawa niya ito upang kanyang pagtibayin ang kanyang sword shi kasama ang masasamang espiritu upang kanyang makamit ang antas ng nascent soul sa isang iglap. Nang nalaman ng ating bida kung ano talaga ang katotohanan ay nandidilim ang paningin nito at napamura sa Shingang sect dahil ganito raw ba talaga ang gawain ng isang matutuwid na sekta. Binanggit pa ni Liu Zhenshong na sa kasalukuyan ay 4 na lang ang foundation cultivator na nagbabantay sa Yanwu Palace, dahil ang kanilang pinuno ay pupunta lang doon upang kumuha ng dugo minsan sa isang buwan, basta iwasan lang raw nila ang pinuno ay wala silang dapat na ikatakot. Inalok pa niya ang ating bida na magtulungan raw sila upang kanilang iligtas ang kanilang ancestor. Binanggit pa ng ating bida kay Liu Zhenshong nga napapaisip dahil sa kanila raw bilang ngayon ay 4 lang sila na mga tao ang mayroong antas na foundation stage. Ang labanan raw na ito ay 3 laban sa 4 at mayroong din daw defensive array ang kanilang kalaban. Ang hansa raw na kanilang magawang maligtas ang kanilang ancestor ay masyadong mababa. Sinabi naman ni Liu Zhenshong sa ating bida na mayroon pa raw siyang alam na isang tao na makakatulong sa kanila. Siya ay disciple ng kanilang unang ancestor. Ang kanyang antas ay umabot na sa 3rd level of foundation stage. Pinaliwanag naman ni Liu Zhenshong kung sino ang kanyang tinutukoy. Siya ang may pinakamahusay na aptitude sa lahat ng foundation disciples. Ang isa na may pinakamalaking pagkakataon na maabot ang Golden Core stage. Siya ay ang kanilang senior sister na si Li Xuanyu. Makikipag-ugnayan raw siya sa kanya, pero ang orihinal ay kanyang itinago ang kanyang pagkakilanlan at kanyang iniwan ang mga bagay na pangdaigdig.
Ngunit sa usapin na ito na kanilang iligtas ang kanilang ancestor, hindi siya mag-alinlangan na tumulong sa kanila. Masyado naman nabigla ang ating bida dahil agad na lumuhad si Liu Zhenxiong sa kanyang harapan at ito ay nakikiusap sa kanya na sumama siya sa kanilang pangkat. Sa ngayon raw ay kumpleto na ang kanilang bilang, matapos raw ang misyon na ito ay kanyang hihilingin sa kanilang ancestor na kunin niya siya bilang kanyang disciple. Umarte naman ang ating bida na masyadong nag-alala sa ginagawa ng kanyang brother. At kanya itong pinapatayo. Pero sa kanya namang isip-isip na siya raw ay malaki ang pagkakataon na maabot ang Golden Core stage sa hinaharap, kinakailangan raw niyang makakuha ng mga kasanayan ng Golden Core, mas madali kapag ang kanilang ancestor ang maggabay sa kanya at magtuturo, at natatawa na lang ito na kanyang sinabihan ang kanyang brother Leo na huwag na raw itong mag-alala dahil handa siyang magpakamatay at pagdaanan ng apoy at tubig para sa misyon na ito. Dako naman tayo sa Yanwu Manor, dito makikita na dumating na si Chu Zuan kasama sila Liu Zhenxiong upang kanilang kausapin ang kanilang senior sister upang alukin na tumulong sa kanila na kanilang iligtas ang kanilang ancestor. Ang pangalan pala ng babae na ito ay si Li Zuanyo. Ang binanggit kanina ni Liu Zhenxiong na makakatulong sa kanila na iligtas ang kanilang ancestor. Hindi pa nakasalita si Li Zuanyo ay agad niyang napansin ang presensya ng ating bida dahil ito raw ay kahanga-hanga. Nagawa raw nitong lalaki na ito na mag-advance sa foundation establishment stage, sa ganito raw na kondisyon nitong lalaki na ito ay hindi angkop sa kanya na kanyang makamit ang ganitong level, natitiyak raw niya na mahirap ang kanyang pinagdaanan para lang makaakyat sa ganitong antas. Agad naman inihagis ni Li Zuanyu ang isang bagay sa ating bida. Saad pa niya na ang kalangitan raw sa ibabaw nitong Yanwu Manor ay protektado ng isang formation na natural na magpababa sa mga demonic cultivator. Ang kayamanan raw na kanyang inabot sa kanya ay tinatawag na Formation Breaking Mirror. Ito ay makakahanap ng mga bandila ng mga formation, dahil bago lang nakamit ng kanyang junior brother Chu ang antas ng foundation establishment at kulang pa sa lakas, maaari lang raw niyang tutukan ang pagwasak sa mga formation mula sa kanilang paligid. Malumanay naman na sumang-ayon si Chu Zuan sa gustong ipagawa sa kanya ng kanyang senior sister. Pero sa kanya naman kaloob-looban ay nasabi na lang niya na kung ganoon raw tulad ng kanyang inaasahan habang ang iba ay nangunguna ay maaari din daw niyang gawin kung ano ang kanyang sariling pasya. Habang naglalakad si Zuanyu ay kanyang ipinaliwanag sa tatlo kung ano ang kanilang dapat na gawin, sa loob raw ng manor ay mayroon silang 4 na mga foundation establishment cultivator, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa ikatlong antas ng establishment stage, habang ang pinakamahina naman sa kanila ay kakaunlad pa lang sa establishment stage. Hahawakan raw niya ang dalawa, at ang dalawa pang naiwan ay nasa kanila na kung ano ang dapat na gawin, kung walang pagtutol dito ay tumungo na sila doon. Makalipas ang ilang sandali makikita sa itaas ng malaking gusali na nagkaroon ng malakas na pagsabog, ang may kagagawan pala nito ay ang ating bida dahil kanyang ginamit ang Breaking Formation Mirror, sambit pa niya sa kanyang sarili na oras na raw upang siya ay kumilos. Sabay kanyang pinalabas ang kanyang 3 bangkay na sundalo, at kanyang binanggit ang pangalan ng 3, matapos niyang tawagin ang 3 ay inutusan naman niya ang mga ito na pangunahan nila ang pagwasak, sa kanya namang isip-isip na ang kanila raw sitwasyon ngayon ay hindi pa malinaw, hindi raw siya dapat magsayang dito ng kanyang spiritual na enerhiya ng walang pag-iingat, ang mga gawain raw na tulad nito ay mas mainam na kanyang ipagawa sa iba. Sa kabilang banda naman, makikita si Liu Zhenxiong at ang leader ng Wu family na abala sa pakikipaglaban sa kanilang mga kalaban, habang ganun din si Zuanyu, kanyang nilabanan ang mga disciples na hamarang sa kanyang dinadaanan. Sa kasagsagan ng pakikipaglaban ay nagsaad si Liu Zhenxiong sa kanyang senior sister na ang formation daw ay matagumpay nang nawala. Natuwa naman si Zuanyu sa kanyang nalaman at kanyang pinuri ang ating bida dahil ang kanya raw ginampanan na trabaho ay madali lang niyang natapos kumpara sa kanyang inaakala. Seryoso naman na pinatikim ng malakas ng pag-atake ni Zuanyu ang isang disciple. Kahit na malapit na itong mawala ng buhay ay kanya pang binalaan ang kanyang master na ang kanila raw formation ay nawasak na lahat. Kung hindi raw ito kikilos agad ay tiyak na mauubos silang lahat dito na nakikipaglaban sa babae. Makikita naman sa isang silid ay nagkaroon ng maliit na butas dulot ng isang espada na binabalutan ng gintong aura at ito ay papunta sa kinaroroonan ni Zuanyu. At napamura na lang ang isang nilalang na nagmamay-ari ng espada dahil mga walang kwenta raw itong kanyang mga kasama. Naghihintay lang raw siya ng tamang panahon upang umatake sa kanilang kalaban, dahil sa atake na yun ay makikita si Zuanyu na kanyang ininda ang tumama sa kanya na espada, hindi lang doon dahil mayroon pang mga espada ang mabilis na lumipad papunta sa kanyang direksyon.
Tawang-tawa naman ang matabang kalbo na may kagagawan sa pag-atake, at kanyang binanggit ang pangalan ni Zhu Anyo dahil nagkita raw silang muli. Si Chu Zuan naman na nakatingin sa hindi kalayuan sa kanila ay kanya na lang nasabi na ang tao raw na kanilang nakaharap ngayon ay si Hui Kung, isang mandirigmang monghe na nanggaling sa Golden Dragon Temple. Sinasabi na isa raw siyang henyo na kahintulad ni Li Zuanyo, kanyang nakamit ang antas ng Foundation Establishment sa edad na 30 at nagkaharap na sila ng ilang beses ni Zuanyo at siya ay may higit na tagumpay kumpara sa pagkatalo.